Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome again to our 365 daily devotion. Our topic for today is the terrifying truth. So, ang nakakatakot na katotohanan. So, our scripture for today is Romans chapter 14 verse 12. So then, each of us will give an account of ourselves to God. So, sa Tagalog, kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. So, sinasabi dito sa verse na to na lahat tayo, each one of us is magiging accountable or magiging responsible sa Panginoon sa pagdating ng panahon. So, first teaching is we will give an account for what we do in our lifetime. So, ayun yung nakakatakot na katotohanan or kasi pagdating ng panahon, tatanungin tayo ng Panginoon na ano yung ginawa mo sa buong buhay mo. And you are responsible for that kasi binigay ng Panginoon sa iyo na buhay na gamit mo ba sa tama and all. So, second, we will give an account for what we do daily. So, bukod sa lifetime, meron din tayong daily kung saan isa-isang araw yun. So, responsible tayo sa araw na yun and sa araw na to and so on and so forth. Kasi, parang at the end of the day, parang tatanungin mo yung sarili mo or tatanungin sa'yo ni Lord na what did you do this day? Nagpapuri ka ba sa Panginoon? Nagsamba ka ba sa Kanya? Pinaglingkuran mo ba siya? Or pinunta mo yung sarili mo sa puro kasalanan? We will give an account for every word we have spoken. So, pa-specific ng specific kanina sa lifetime, ngayon naman sa ginagawa natin sa araw-araw at ngayon, isa mga sinasabi natin. Responsible tayo or tayo yung accountable sa mga sinasabi natin. Kung sinasabi natin na the Lord is my Savior, the Lord is my protector, diba? I have my Lord, naniniwala ako sa Panginoon. Dapat accountable tayo doon. Dapat nakikita sa actions natin. So, moving on to applications, we need to avoid detours. Yung mga detours, yun yung mga meron kang path and then liliko ka bigla or parang mag-iiba ka bigla ng path. We will need to avoid it kasi gusto ng Lord na mag-focus tayo sa iisang path and yun yung papunta sa Kanya, pagsuserve sa Kanya and yung path or direction na ibinigay niya sa atin para sa magandang buhay. Second, accomplish God's daily task. So, ang daily task natin ay ang magdasal, diba? Ang mag-spread or papurihin siya, mag-pray sa araw-araw, magpasalamat sa mga blessings na ito na binibigay niya, humingi tayo ng tawad sa mga kasalanan natin, and manghingi tayo ng gabay sa Kanya. So, we need to accomplish all those things. And third, articulate only the things that blesses others. Huwag nating isipin na yung mga bagay na makakasira sa ibang tao, kundi isipin natin yung mga bagay na makakapag-bless sa kanila, kung saan pagpapalain sila. So, yun yung mga things na we need to share our knowledge. For example, may natutunan tayo sa church, we need to share them so that they can be blessed as well because we are created that way kung saan i-share natin. Kumbaga, ginagawa tayo ni Lord na channel of blessings. He is using us as instrument para sa pagpapala na pinagkakaloob niya. So, we need to articulate only those things and wag yung mga negativity. And yun lamang po and see you again on our next 365 daily devotions.